Alright mga amigos, dahil nga po inilampaso noong 2013 ni Floyd Money Mayweather si Saul Canelo Alvarez, natural lang na ikonsidera ng karamihan na ito talaga ang blueprint para talunin si Canelo. At dahil may mga balibalita rin na tumutulong umano si Mayweather sa kampo ni Crawford sa paghahanda ni Crawford kay Canelo, hindi maiiwasan na may mga mag-isip na baka mag-ala Floyd Mayweather Jr. itong si Crawford laban kay Canelo, kung saan mas magpo-focus lamang ito sa depensa, iwas, takbo at pupuntos-puntos lang sa laban. Well mga amigos, madaling sabihin na mag-ala Mayweather, pero alam nating lahat na iilan lang talaga ang nakakagaya kay Mayweather. At sa aking opinion nga po mga amigos, mayroon ako nakikitang tatlong dahilan na sa palagay ko magiging problema ni Crawford kung susubukan niyang gayahin o gawin yung ginawa ni Mayweather kay Canelo. At yan nga po yung gusto kong ibahagi sa inyo sa bidyong ito. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, paalala lamang po na lahat ng inyong maririnig ay base lamang po sa aking sariling opinyon at sariling pag-aanalisa. Inuulit ko, sariling opinyon at sariling pag-aanalisa. Alright, umpisahan na natin. Number 3, weight range. Noong maglaban po si Mayweather at Canelo, nasa weight range po si Mayweather ng kanyang natural weight class. Hinog na siya sa 147 pounds at ikatlong beses niya ng paglaban sa 154 pounds. At tandaan po natin, catch weight po sa 152 pounds ang laban ni Mayweather at Canelo. Benepisyo po yon para sa mas magaan na si Mayweather. Sa magiging laban po ni Crawford kay Canelo sa September 13, wala pong rehydration, wala pong catch weight. From 154 pounds, re-rekta po si Crawford sa 168 pounds. At malaking disadvantage po yon para kay Crawford dahil wala na po siya sa kanyang weight range, which is 147 and 154. Ngayon, may mga factors po kung bakit nagawa ni Mayweather na turuan ng boxing lesson si Canelo noong maglaban sila. Unang-una, hindi po nawala yung bentahin ni Mayweather sa bilis at footwork. Dahil hindi naman po niya kinailangan umakyat ng 168 pounds, kaya hindi siya bumagal. Samantalang si Crawford, maisasakripisyo niya yung mga bentahin niya kay Canelo. Yung speed, pati na rin yung footwork, posibleng maapektuhan niya ng kanyang pagbigat sa laban. Sa mga boksingerong tumalo kay Canelo tulad ni Mayweather at Dimitri Bivol, napakalaking bagay ng footwork at speed. Isa yon sa mga naging susi nila ng pagtalo sa flat-footed na si Canelo. Sa katunayan, medyo nakita na natin yung pagbagal ni Crawford nung umakyat siya ng 154 laban kay Madrimov. What more pa ngayon, naaakyat siya ng dalawang dibisyon, 168 pounds. Kaya naman sa aking opinyon, kung mawawala ang advantage ni Crawford sa speed at footwork, hindi ko nakikitang magagawa rin niya yung nagawa ni Mayweather kay Canelo. Now, punta tayo sa number 2. Hindi kasing tibay ng depensa ni Mayweather ang depensa ni Crawford. Sa aking opinion po mga amigos, ang nakita ko lang na medyo dikit sa higpit ng depensa ni Mayweather ay yung depensa ni Shakur Stevenson. Hindi dahil naka-shoulder roll o pilical defense din kasi si Shakur. Para sa akin, yung bilis ng reflexes talaga ni Mayweather ay nakuha ni Shakur. Na kung ikukumpara nga po natin kay Terence Crawford, mas mabibilis ang reflexes ni Shakur at Mayweather kay Crawford. For example na lang yung laban ni Crawford kontra Madrimov. Medyo marami-raming suntok yung kinain ni Crawford kay Israel Madrimov. Sa katunayan, nasa round 6 pa lang yung laban no, nakitaan na ng pamamaga sa kanang mata si Crawford. Senyales na iba na yung impact ng suntok ng mga junior middleweights kumpara sa mga pinagdaanan ni Crawford sa welterweight at super lightweight. Maging yung naging laban ni Crawford kay Sean Porter, medyo marami-raming suntok din yung kinain ni Crawford. Dikit yung kanilang power punches landed, 67-65. Dalawang suntok lang yung lamang ni Crawford. Sa naging laban ni Crawford kay Madrimov, lamang sa power punches landed si Madrimov, 65-55. Now think about this mga amigos, ang kalaban ngayon ni Crawford ay si Saul Canelo Alvarez, galing light heavyweight division. Garantisadong mas malakas sumuntok kesa kay Madrimov, pati na rin kay Porter. Well, sa kasong yan, ayos lang naman na kumain ng ganong karaming suntok si Crawford dahil nasa weight range naman niya itong sina Porter at Madrimov. Pero kapag ang iyong kalaban ay dalawang dibisyong mas mabigat sa iyo tapos si Canelo pa, naku po, may paglalagyan ka kapag kumain ka ng ganyang karaming suntok. At dahil hindi nga po kasing higpit ng depensa ni Mayweather ang depensa ni Crawford, sa palagay ko, isa yan sa dahilan kung bakit nasasabi kong hindi magagawa ni Crawford ang nagawa ni Mayweather kay Canelo. Now, punta tayo sa number 1. Terence Crawford is a dog. Ibig sabihin mga amigos, palaban. Ito yung mga klase ng boksingerong hindi nagpapaapi. Maiksi ang pasensya. Kung ang game plan ni Crawford ay gayahin ang ginawa ni Mayweather kay Canelo, dapat mayroon siyang mahabang pasensya katulad ni Mayweather. Ang problema, si Crawford hindi ito papayag na kapag tinamaan mo siya, hindi siya gaganti.
Terence Crawford is a dog, lalaban at lalaban talaga to. At dahil counter-puncher nga po si Crawford, nag-aantay lang din niya magkamali ka at sumuntok ng mga lagpas. Tapos bibirayan ng kanyang sariling mga kombinasyon. Sa aking opinyon, hindi kasing haba ng pasensya ni Mayweather ang pasensya ni Crawford. Si Mayweather kasi mga amigos, walang pake sa fans kahit maboring. Hindi katulad ni Crawford kapag naramdaman niya na parang walang aksyon, kumikilos na ito para magpasiklab. At kapag nasaktan mo si Crawford, hindi ito papayag ng hindi makaganti. Babawi at babawi ito. Which is sobrang delikado naman ngayon para kay Crawford laban kay Canelo. Dahil mas pabor yun kay Canelo kapag sumabay si Crawford. Mas tataas kasi yung chance niyang makatama ng pamatay. Madali kasing sabihin na mag-ala Mayweather ka lang, puntos-puntos lang. O kaya abang-abang. Pero ika nga po ni Nonito Donaire, hindi na talaga nababago ang estilo ng boksingero. Andun na yun sa kanila. Tulad nga po sa kanya, ang kanyang game plan noon laban kay Naoya Inoue sa kanilang rematch, counterin si Inoue. Pero nung masaktan siya ni Inoue, nagalit siya, naging agresibo, nanugod, nawala sa isip ang game plan. Kaya't na-knockout siya ni Inoue dahil bumukas na nga po yung kanyang depensa nung bumato na siya ng maraming suntok. At yun nga rin po yung nakikita ko kay Crawford. Kapag tinamaan ito ni Canelo, sasabay at sasabay na ito. Dahil ang kanyang natural na estilo ay hindi naman Mayweather. Palaban si Crawford. Pag nasaktan mo ako, sasaktan din kita. At dahil nga po dun sa mentalidad na yon, nakikita ko magkakaproblema si Crawford kung ang game plan nila ay gayahin ang ginawa ni Mayweather kay Canelo. So ayan po mga amigos, ang tatlong problema ni Terence Crawford na nakikita ko kung bakit hindi niya magagaya ang ginawa ni Mayweather kay Canelo. Pero linawin lang po natin, hindi ko po sinasabing hindi kayang talunin ni Crawford si Canelo. Kung ang speed, footwork at power madala ni Crawford sa 168 pounds, napakalaki po ng tsansang talunin niya ng kumbinsido si Canelo. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka